Salamat, upo lang po tayo. Magandang hapon, isang mainit na hapon sa ating lahat. Okay lang kayo dyan? Good afternoon po. Nung nag-opening prayer, pagtayo namin, nagulat ako, nandyan pala kayo. Mamaya. Ayaw niyo lumapit dito? Ayaw niyo mabilad? Lapit po kayo. Joke lang. Diyan na po kayo para di kayo masyadong mainitan. Kong Roman, Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, mga kasama po nating kawani ng ating pamahalaan. Talagang historic occasion po ito, no? At, bago po ang lahat at bago po tayo mag-groundbreaking ceremony, ay siguro magandang magbalik tanaw din tayo at balikan natin. At parang may appreciation, no? May konteksto po ang bawat isa kung paano po ba tayo nakarating dito sa groundbreaking ng ating PCCH, noon ang tinatawag nating PCCH, ang ating Children's Hospital. Ano ba tayo nagdesisyon at nakarating po dito sa punto kung saan i-renovate na natin at tayo convert papuntang isang general hospital ang ating institusyon na ito. Kung maalala po natin, nung una pong tinatayo ito, kung maalala ninyo, wala pa naman po ako noong panahon na yun. Sino po dito kasama sa mga founding staff natin, mga founder po? Marami pa po. Siyempre, ayan, meron po dito, mga doc. Ayan. Hindi ko po alam kung naalala ninyo, ako, sa kwento ko na lang po rin nakuha, no? Pero nung una pong itatayo ito, may mga tumututol din po. May mga sa paligid po dito, ayaw magkaroon ng ospital dito for whatever reasons. Marami rin naman ng supportive, pero may ilan po na tumutol. Hanggang sa naitayo yung ospital, nakita natin, naging maganda ang ospital natin. Maraming naserbisyohan na pasyente sa lungsod ng Pasig. Maraming naserbisyohan na bata na Pasigenyo, na Batang Pasig. At nung dumating po ang taong 2020, ngayon po, nagbago ang buhay ng bawat isa sa atin. Nagbago ang buhay ng bawat isa sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, dahil po sa pandemya. Naalala ko po, nag-meeting po kami nandun si Dr. Morete, si Dr. Sabare, si Dr. Castro, Dr. Panaligan, Dr. Santos, at ilan pa sa mga staff natin. Alinlangan dun sa pag-convert natin. Pero sa dulo, long story short, fast forward po tayo ng konti, nakita po natin na nakatulong yung desisyon natin kahit medyo kontrobersyal nung una. Naalala ko, pupunta po ako dito, kinausap ko yung mga tao dito sa paligid. Nung panahon na yun, talagang kung maalala natin, naalala ko nun si Sir Dave ng City Health Department, may mga kaaway sa Facebook, nakikipagtalo po siya. Sabi niya, ang COVID, hindi po tumatagos ng pader. Ganun po yung mga... Hindi naman natin alam talaga ano yung COVID nung panahon na yun. Punta pa ako dito, kinausap ko yung mga HOA sa paligid para kumbinsihin sila na okay lang yan. Siyempre, para hindi rin sila kabahan. Kinausap ko po yung mga doktor natin, both from mga ER doctors natin, yung mga doktor po natin dito sa PCCH. So again, fast forward natin, pag-usapan po ito, pero fast forward natin, tinatag natin ng COVID referral facility, dumaan ng COVID, dumaan ng pinakamahigpit na lockdown, dumaan ng first wave, second wave, third wave, at hindi ko na maalala kung ilang wave ba yung COVID na yan, parang 4 yung major waves natin, no? Dahil po sa pagtatag natin ng COVID referral center, marami pong buhay ang nasalba. Marami pong natulungan ng mga pasyente. Pati mga ibang department head natin mismo, dito po na-confine. At pare-pareho po sila ng sinabi sa atin. Siyempre, bukod dun sa in-implement natin yung no balance billing, ay pare-pareho po silang sinabi sa akin. Lahat sila, paglabas, ang sabi po nila ay natuwa po sila. Hindi dahil nagka-COVID sila, kundi natuwa po sila dahil maganda yung serbisyo na pinakita po ninyo dito sa ating PCCH COVID Referral Facility.
Mga nurse po natin, mga medical professionals, na nag-duty for 48 hours straight, 72 hours straight. Kung wala pa yung karelyebo, higit pa ron ng duty. Talagang hindi natin makakalimutan yung sakripisyo na pinakita sa atin ng mga medical frontliners po natin. Kaya sa inyo po, maraming salamat. Samot-saring sakripisyo, pagsubok ang pinagdaanan ninyo, hindi lang sa COVID, pero iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok ang mga pinagdaanan ninyo. Pero sa dulo, kinaya po ninyo lahat. Ngayon po, ay nung patapos na yung pandemya, papunta na tayo dito, siyempre pinag-isipan din natin. Sa totoo lang, miracle po yung ginawa natin. Sabi nga ni Doc Joey, nung nagsimula po tayo, bago magsimula, nag-isip na tayo, ano nang gagawin natin? Siyempre, ang default option ay bumalik tayo sa isang children's hospital, specialty hospital, PCCH, Pasig City Children's Hospital. Or meron tayong karagdagang serbisyo na nandito sa area ng poblasyon sa lungsod Pasig. Dahil alam naman po natin, ang PCGH at District 2, punong-puno po talaga. Lalo na pagpunta tayo sa ER, dito rin naman, pero talagang ER sa buong Metro Manila, punong-puno po talaga. Yung mga services natin, kita natin na may mga services na pwede nating i-expand. Mga in-demand na serbisyo medikal na pwede nating gawin dito, na pwede nating gawin habang minimaintain pa rin yung mga dating serbisyo para sa mga bata. So, kung kaya natin gawin yun at pwede natin gawin yun, ay bakit hindi? Expand natin ang services ng ating ospital, gawin natin siyang general hospital, at para na rin na yung mga resources natin at yung ospital natin, ang talagang tututukan natin, yung resources natin, talagang mapupunta sa mga Pasigueño. Dahil alam naman po natin, pagka specialty hospital po tayo, lalo na kung maganda yung serbisyo, gaya ng serbisyong pinapakita po ninyo, na maganda po talaga. Siyempre, ano po yan, pag specialty hospital, pupuntahan ka rin ng mga taga-ibang LGU. Pag yan yung needs nila, so mahahati pa yung resources natin. Taxpayer, yung budget natin, ang gagaling sa taxpayers ng Pasig. Dapat gamitin natin unang-una sa lahat para sa mga Pasigueño. Sa pag-convert natin sa isang general hospital, mas matututukan natin, mas maibubuhos po natin ang resources natin para sa taxpayers ng Pasig, para sa mga pasyente na Pasigueño, ngayon po, of all ages na po. Marami po tayong gagawin dito. Hindi ko na po iisa-isahin, pero alam ko may mga nanonood din po na kayo po siguro, alam nyo naman ito. Pero pasadahan ko lang po para po sa kaalaman din ng lahat. Kasama po sa civil works na gagawin po dito, kasama dito sa medyo malaking project natin, nasa 300 million po ito. Medyo malaking proyekto po talaga ito. Dahil sa 7 stories plus basement and upper roof deck po ito. Ang building footprint area natin, nasa 1,600 square meters, pero yung floor area natin nasa 12,800 square meters. Kasama sa mga gagawin natin dito ay extension ng emergency room natin. Mula 4 na kama, gagawin pong 13 beds plus 5 beds treatment and isolation area. Dito pa lang, una pa lang, talagang alam natin makakatulong na po ito. Dahil isa sa talagang trouble areas natin, no? Talagang challenge areas natin ay ER. Totoo po yan sa lahat ng public pati private hospitals sa buong Metro Manila. Yung pediatric and medical ICU natin from 9 beds into 13 beds, 15 beds for neonatal ICU. Ito po, bago naman, 2 beds labor room, 2 beds high-risk pregnancy unit, bago po na 3 beds para sa delivery room, 2 operating rooms and recovering rooms, sterilization and autoclave room, blood bank unit, 12 units for hemodialysis, 8 doctor's quarters, 16 beds sa lower deck po natin, 12 bed capacity ward extension at the lower deck, bagong social service section, additional 4 treatment areas for PT section, mula 3 hanggang 7 treatment area, improvement of the pharmacy, dietary and nutrition clinic at the lower deck,
extension of clinical and molecular laboratory, additional nurse stations, additional 3 beds at the ward extension and rehabilitation of all wards, improvement in diagnostic and radiology rooms, admitting counters, finance department, recovery room, sterile room, clinical laboratory, storage facility sa basement. And ang hinahanap talaga ni Doc Morete, yung storage natin dahil di niya na malaman kung saan maglalagay ng gamit. Total rehabilitation of the entire building, and hindi ko na isa-isahin yung sa rehabilitation. Pero yan po. So makikita natin talagang malaki yung scope ng gagawin po natin. At sa dulo, ang layunin po natin dito ay para mag-expand ng medical services dito sa ospital natin para mas marami pa tayong matulungan na pasyente tungo sa universal healthcare sa ating lungsod, kung saan kayo pa rin naman po ang mangunguna. Ngayon pa lang, pinasasalamatan ko na po ang bawat isa sa inyo. Ang susunod na hakbang natin, bukod sa pagsimula ng construction, ay ang pag-convene ng ating transition team. At alam ko po, may mga iba tayong sabihin na nating issues and concerns, pero huwag tayong mag-alala din, dahil normal po yan. Pag meron kang isang malaking opisina o departamento, ospital in this case, na may transition, normal naman po na magkaroon ng konting issues and concerns. Normal na expect natin na maaaring magkaroon ng problema. Pero sa tulong ng ating transition team, at maglalagay po tayo ng mga kasama dito na hindi lang mula sa ospital para meron din tayong third party or neutral party na kasama po sa transition team mula sa mayor's office. Siyempre, maglalagay tayo ng isa sa pinakamagaling nating staff. Isa sa pinakamabait nating staff ang ilalagay natin dito. Isa sa pinaka-cute natin staff, si Sir Al Edradin. Ayan po. Siya po ang ilalagay po natin dito. Para kung meron po kayong problema, kung meron kayong hinaing, kung meron kayong reklamo, kay Sir Al Edradin, natin binigay lahat po yan. Biro po yun, pero totoo po yung biro na yun. Muli po sa ating lahat, alam kong medyo naiinitan na po tayo, kaya marami pa man akong gustong sabihin ay isi-shortcut ko na lang po muna. Huling round na lang po ng pasasalamat. Banggitin ko lang din po ang chairperson natin on Committee on Health dahil siya po ang introducer ng ordinansa o pangunahing may akda ng ordinansa para sa conversion natin ng ospital na ito, ang si Lord Eric Gonzalez. O si Eric, maraming salamat po sa inyo. Pero syempre sa lahat ng councilor natin, lahat po ng councilor natin, may bahagi po dito, panguna ni Vice Mayor Dodot, suporta ni Kong Roman. Pero ang totoo po, kayo naman po talaga magtatrabaho dito. Kayo po magpapaganda ng ospital natin. Sana tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po kayong magsawa. Mahirap man ang inyong trabaho. Alam naman po natin lahat kung gaano karaming Pasigenyo ang natutulungan ninyo. At sa pag-convert natin dito, after 600 or so days, babalik po tayo dito para sa inauguration at blessing. Siguradong pagdating ng panahon na yon, in less than 2 years, tuloy-tuloy pa rin naman yung operations natin, pero syempre, medyo adjust po tayo. Pagbalik po natin dito, after 600 days, sigurado pong mas marami pa tayong Pasigenyo na matutulungan. Kaya sana sama-sama po tayo dito, magtulungan po tayo para sa kagaganda ng ating institusyon, para sa ating Pasig City Hope Medical Center. Maraming salamat at congratulations sa ating lahat. God bless po. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, natutuwa po ako na naimbitahan po ako dito sa inauguration po na ito. At syempre po, si Dr. Morete, natuwa rin po ako si Dr. Morete, narinig ko na po yung pangalan eh. Pero sa totoo, minsan kasi kahit nung panahon ng pandemic, itong Child's Hope po, napaka-importante ng role nito nung panahon ng COVID. Sa totoo po, kung walang Child's Hope, siguro dito sa lungsod ng Pasig, mas marami ang may nangyari. Kaya kay Dr. Morete sa Child's Hope po, maraming salamat sa tulong nyo nung naging COVID referral hospital kayo. Talagang sa totoo po,
Marami kayo natulungan na Pasigueño, Pilipino, kaya congratulations po. Natutuwa rin po ako nung narinig ko nga kay Dr. Morete na itong groundbreaking na magaganap ngayon hapon ay para unang-una ay ma-increase yung services natin. Kasi nakita po natin nung COVID-19, ito naman totoo, Dr. Morete, kung wala dahil dito sa Child's Hope, talagang maghihingalo ang Pasig, ang Pasigueño. Kasi dito talaga ang daming nadali. Si Dr. Sabare, nakita ko rin kanina dito, ang dami mo talaga ng tulungan ng hospital na to. Yan ang totoo. Kaya siguro, sabi nga ni Dr. Morete, hindi ko naman sinabi dahil sa experience na yon. Pero sinasabi ni Dr. Morete na tama na ang gawin natin dito ay ma-expand natin, mas maraming Pasigueño ang matulungan, pero hindi natin kakalimutan kung saan tayo nag-umpisa. Kaya nga yung pediatric ward dito ay papalakasin pa. Sisiguraduhin po natin kung ano yung konsepto noon ay hindi mawawala yon, pero ay expand lang natin yung services. Hindi ko nang iisa-isahin yung gagawin dito. Talagang huli na lang po ang babanggitin ko, no? Kasi nakita ko rin ng DOH eh. May kasama tayong taga-DOH. Si Jaya. Sino? Jaya, dito. Alam mo, Sir Jaya, ito na rin yung pagkakataon na magpasalamat kami sa Department of Health. Para malaman po ng lahat, sinabi na sa akin ni Mayor Vico, unang-una, laki ng tulong po ninyo kahit ng COVID hanggang ngayon. Pero binalita na rin sa akin ni Mayor Vico na finally, inapprove na ng DOH yung ating pangalawang malasakit center sa lungsod ng Pasig. Etong pangalawang malasakit center po na ito, ilalagay po sa locally run hospital. Bakit po at anong significance nun? Ibig sabihin po nun, ilagay man yun sa PCGH, dito, or kahit saan, basta locally run, masasalo na ng malasakit center lahat ng pasyente na pumasok ng ating mga local hospitals o locally run hospitals. Kaya DOH, maraming salamat sa inyo. Pero naka-mask pa rin. Hindi ko alam kung bakit ang tinatago sa atin. So again po, again po, yung sa Child Hope's family po, sa totoo lang, again po, alam ko na si Mayor Vico, si Vice Dodot, lahat ng city councilors dito, katrabaho po ninyo ng gusto, lalong-lalo na sa pagbibigay ng serbisyo. Pero again po, maraming salamat talaga sa tulong sa serbisyong binibigay po ninyo sa Pasigueño at lalong-lalo na ng panahon ng COVID-19. Again po, mabuhay po ang ating hospital, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Magandang hapon po sa ating lahat. Of course, kay Mayor Vico, kay Congressman Roman, sa ating pong mga konsehal na nandito. Hindi ko na kayo isa-isahin. Siyempre kay Dr. Morete, na talaga namang true. Tama si Kong through the pandemic, talagang nag-deliver ang ating Pasig Children's Hospital, Pasig City Children's Hospital. So nais po namin ulitin, i-reiterate yung aming pasasalamat, ang gratitude po ng mamayan ng Pasig. Kasama rin po ako sa lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo nung panahon ng pandemic. Naiibsan natin, nalampasan natin ang hamon ng pandemya. Malaking bagay po dahil sa hard work, dedication, and sacrifice ng bawat isa sa inyo. Palakpan po natin ang ating mga sarili. Salamat po sa inyo! Itong araw na ito, napaka-espesyal dahil last year po namin napag-usapan to. Actually, last year pa natin na ipasa sa City Council. Yung inyong City Council naglaan po ng pondo, umabot po ng 300 mahigit na milyon. At finally, na-award na po itong program na ito sa gagawa ng pag-upgrade Mula ngayon po, ang pangalan na po natin, hindi na po Pasig City Children's Hospital. Pasig Hope Medical Center na po ang pangalan natin. Okay? So upgrade po tayo. Upgrading. Pero katulad nga ng nasabi rin ni Congressman Romulo, hindi po porket medical center na po tayo, ay naisang tabi natin yung ating layunin na mabigyan ng tamang programa sa kalusugan ng ating mga kabataan. As a matter of fact, nag-expand pa nga yung ating mabibigay na serbisyo sa ating mga kabataan. So yung mga kabataan Pasigueño, huwag kayong mag-alala. This hospital will still cater to your needs. Pero
upgraded dun sa mga kababayan natin magkakasakit. Hindi na kayo kailangan tumakbo sa PCGH na napakalayo. No? Ito ang sentro ng ating lungsod. Alam po natin napakahirap tumakbo pagka may problema, no? sa Pasig City General Hospital or sa Rizal Medical Center. So itong ating sariling Pasig Hope Medical Center, sisikapin namin sa City Council, kasama po under the leadership and vision of Mayor Vico Soto, na this will be a premier hospital, hindi lamang sa lungsod ng Pasig, pero sa buong Metro Manila. Kaya mabuhay po ang ating Pasig Hope Medical Center. 100% support ang inyong 11 City Council sa success ng ating institusyon. Maganda pong hapon ulit. Maraming salamat. We now come to the groundbreaking ceremony. May we request once again Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski, and all the council to take part in the ceremony. Lamig pera din. Nag-overheat na nga yung isang cellphone ko. Ang mga coins parang. Papaswerte yan. Ay, sorry. Okay, dito po. Okay, dito po. 1, 2, 3. Ayan. Okay po. Okay.
Energy. Oh. Bakit talaga? Sabihan mo, Chairman, Manuel. Naiiyak ka? May last words na kayo para may dapat din like up. Ako nakasama. Yes, Doc. Si Sir Al, dahil siya yung ano. Sir Al, dahil siya yung kanuro. Mr. Jay. Bakit ganun ako pala? Kahit kain na. Okay, get ready po ah. 1, 2, 3, smile. Okay. Congratulations. Okay guys, get ready. 1, 2, 3. Okay.